Magandang umaga sa ating lahat, mga kababayan, mga DDS dyan sa Los Biminda, Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating mga kapatid, mga kababayan sa iba't ibang bansa, OFW. Magandang araw sa ating lahat. Welcome back to my channel, Duterte TV. Mga kababayan, October 12 na ngayon. Ako'y may simpatiya o pupunta doon sa Maynila, sa Raa Sulaiman upang mag-attend sa rally na gaganapin doon para sa mga kababayan natin na dismaya sa panggobyerno ng Marcos Jr. dahilan doon sa history ng pangyayari sa flood control, kickback na bilyon-bilyong salapi ang ninanakaw sa atin ng kaban ng bayan, kung saan tayo ang isa sa nag-contribute sa pamamagitan ng ating mga taxes. Kung sino yung may bakante o walang magawa mamaya at gusto pumunta, makisali kayo para maobserbahan natin kung anong mga istorya mangyari doon, anong mga programa na gaganapin. Umiiwas tayo mga kababayan, mga kadides, umiiwas talaga tayo sa magulo. So tayo pupunta doon ay upang makisali, ngunit sa peaceful lamang na pamamaraan sa pamamagitan ng paglabas ng ating mga sentimento sa galit, ngunit hanggang salita lang muna natin gawin ito. Kung sino yung may bakante bukas o mamaya, sino yung bakante na walang magawa at may time naman, lumabas at makikisali na kayo mga kababayan para magkita-kita tayo doon. Okay, alam naman natin mga kababayan ang programa na gaganapin doon. Unang-una, ang tungkol dito sa flood control project na investigasyon ng Senado na bigla na lang na suspindi. Okay, babalikan natin sa una nating video ng nakaraan lang, ay piniliwanag natin kung bakit binigla nilang kinudita ang Senado upang mapalitan ang speaker at ang Blue Ribbon chairman na si Senator Rodante Marcolita, na sana'y patungo na doon sa point upang malaman natin at maimbestigahan kung sino ang King Crooks o Panginoon ng mga buaya dyan sa Kongreso. Bakit hindi ko ina-involve muna ang Senado mga kababayan, mga ka-DDS? Anyway, gustong-gusto ko rin. Pero uunahin muna natin ang sa Kongreso, kung sino itong mga King Crooks na ito at sino talaga ang principal, sino ang accomplisher at sino yung tinatawag natin mga accessories dyan sa executive, sa house, dyan sa legislative, at hanggang dito sa mga DPWH and contractors na kung saan sila ang namayagpag nitong pera na galing sa taong bayan sa pamamagitan ng ating mga taxes. Papayag na lang ba tayo dito na ganito na lang ang sitwasyon na biglang nasuspended mga kababayan, mga ka-DDS? Di ba nakakainis? Kita nyo, kitang-kita natin na klarong-klarong pinagtatakpan
Inimislead nila ang taong bayan sa sitwasyon. Bakit ko nasabi? Una, ibalik natin sa investigasyon. Noong una, pinangunuhan ni Senador Rodante Marcolita, mga kababayan. At nais ni Senador Marcolita na tuloy-tuloy at sino ang dapat managot. At dahil papunta na sa FAT, mga kababayan, dahil sa mga sinasabi ng ating mga resource person o isa rin sa mga tinuturo ng mga diskaya DPWH, sila Alcantara, sila Bryce Hernandez, ex-engineer ng Bulacan, nakakapagtaka, di ba? Nakakapagtaka dahil bigla na lang nagkaroon ng kudita. Pabalik-balik nila na ako mag-explain para at natin ma-analyze kung bakit. Bigla na lang pinalitan ang si Senador Rodante Marcolita at si Chess Escudero. Mamaya na yung mga pasabog ng opposite side. Ngayon, tuloy-tuloy tayo. Kung aanalisahin natin ang sitwasyon kung bakit gustong ipasok ni Senador Rodante Marcolita ang mga diskaya, mga kababayan, sa Witness Protection Program, ay dahil meron siyang motive in good faith. Ako ay isang expert, skill ako sa isang investigasyon, mga kababayan. Alam ko kung anong gusto ni Senador Marcolita na palalabasin. Kapag kasi ang isang witness ay bigyan mo ng proteksyon dahil sa pangamba sa kanyang seguridad, kailangan mong bigyan ay upang ito ay magsalita ng buong katotohanan at isabit ang sinong-sino man ang mga utak ng mga kickback o sino talaga ang mga tunay ng buaya dito sa flood control. Nakuha ko rin ang side ni Senador Ping Lacson kung bakit ayaw niya ipasok ang mga diskaya sa Witness Protection Program noong una pa. Lawakan natin ang ating pag-iisip, mga kababayan. Huwag muna tayong magsalungat. I-explain ko yan. Bakit si Bryce Hernandez ang ipinasok nila? Si Bryce Hernandez, mga kababayan, ay unang nabigyan ng proteksyon sa Witness Protection Program ng gobyerno dahil nag-cooperate ito. Si Bryce Hernandez, mga kababayan, nung investigasyon pa lang ni Senador Rodante Marcolita, ay buong-buo na niya ipinahayag o na-interrogate na nila ng maayos at marami na itong naituturo. Ngunit kataka-taka nang nahawakan ito ng Kongreso ay nag-iba ang tono. Ang sinabi ko nag-ibang tono ay malakas ng loob i-deny ang ibang mga katanungan na tapos na ibinalik sa kanya at tapos na rin itanong nung una sa investigasyon ni Senador Rodante Marcolita. Pag muna tayo papasok doon sa kay Rimula o sa former secretary ng
DOJ. Standby muna tayo doon. Focus muna tayo doon sa mga witness. Ganyan ang preparasyon, mga kababayan. Dahil opposite side sila, ang gusto nila, nakikita kasi natin na talagang mayroong pagtatakip. Di ba? Nakukuha natin. Kaya, ang nangyari kay Hernandez, nung una, gusto niyang ayaw bumalik sa Senado dahil ginisa sila ng hustong-husto. At pinapaamin naman noon sa Quadcom, Tricom na investigasyon na magsalita ka muna ng buong katotohanan kung sino pa yung iba para mabigyan ka ng witness protection para makapasok ka sa under witness protection program sa immunity na sinasabi ng committee ng Quadcom. Off-cam na yun, mga kababayan. Kung napansin nyo, mga ka-DDS, di ba sabi niya na dito na lang ako sa Kongreso. Huwag nyo na ako ibalik sa Senado. Tumawag si Martin Romualdez kay Tito Soto, wherein Tito Soto confirm it. Di ba? Sinabi ni Tito Soto na tumawag sa kanya si Martin Romualdez tungkol kay Bryce Hernandez na ayaw na hiramin muna nila dyan sa Senado, sa Kongreso. O dyan na lang para sa iba pang mga katanungan. Di ba? Makikita natin ang closeness, mga kababayan. Di ba? Si Tito Soto, ang buong akala niya, hindi natin na-analyze yung mga sinasabi niya. Siya mismo ang nagsabi sa bunganga niya. Siya pa rin ang nataga sa sarili niyang mga revelasyon. Ang closeness nila ni Martin Romualdez at saka ni Tito Soto, doon mo mapapansin sa mga revelasyon ni Tito Soto rin himself, di ba? Sabi niya tumatawag sa kanya si Romualdez para pakiusapan tungkol kay Bryce. Dapat hindi na sana niya yung sinabi para maniwala pa tayo na nasa neutral siya na sitwasyon. Doon sa revelation niya, nakikita na natin na talagang mayroong pagtatakip, mayroong pagtakipan kung bakit ikinudita sila ni Rodante Marcolita at si Senador Chess Escudero. Kaya lagi silang magkakasalungat sa opening remarks ni Marcolita o si Senador Lacson dahil dun sa parliamentary courtesy. Diba? Ang gusto nila, direct to the point na tayo. Kasi ang gusto nila ni Lacson dahil sa parliamentary courtesy, ayaw ipatawag si Martin Romualdez at saka si Saldico. Wherein pinaliwanag naman ni Marcolita. Anong masama doon? It is inquiry. Dapat nilang harapin dahil constitutional ang hinaharap nilang kaso. Ang nakapaloob ngayon na investigation sa legislative. Constitutional yun. Wherein, ang gusto mangyari ni Senator Lacson ay wag nang ipatawag. Ngunit, ang gusto ni Marcolita na talagang busisiin sa mga katanungan para harapin yung mga ipinupukol sa kanya ng mga lower LGU official na tinuturo ni Diskaya.
Contractor Diskaya. So doon mo na makikita mga kababayan, di ba? Makikita mo na merong pagtatakip. Ngayon, isa pa sa dahilan yung kunwari revelation ni Senador Ping Lacson na ang mga senador ay may insertion din sa 2025 na budget proposal. To mislead lang sa investigasyon para yung mga tao na nakapokus o nakatutok sa flood control investigation ay mahati ang pag-iisip. Wherein, okay naman yun sa akin. Kung mayroon talagang senador, di imbestigahan din natin. But, of course, unahin muna natin yung mga sinasabi ng mga resource person. Kung sino yung mga tao na yun. Dapat unahin mo na imbestiga. Bakit yun nasabi? Dahil hindi pa naman nagpalabas si Pampilo Lacson ng mga supporting evidence. Di ba? Ang sabi lang niya, meron mga resibo. Ngunit, hindi niya inilabas dahil just ang issue ay diversionary tactics lamang. Nakuha niyo yan mga DDS. At doon discourage sa mga sitwasyon na investigasyon na yun na lalong-lalo na ngayon na suspended. Diba? Dahil sabay resign. Sabay bigay kunwari ng issue para makagain ng puso at isipan ng mga tao o mahati ang isipan ng taong bayan. Ngunit sabihin man natin na mayroong tama ang sinabi ni Pampilo Lacson, ni Senador Ping Lacson, dapat pumayag na siya noon sa na maimbestigahan sila ni Romualdez, mabigyan ng imbitasyon at matanong doon sa magkaroon ng appearance sa Senado at maitanong lahat ng mga akusasyon laban sa kanila ni Saldico. Ngunit dahil ipinairal niya ang parliamentary court, hindi naman ang parliamentary court bagay lang yan ni pero hindi yan absolute. Hindi naman absolute yan Bakit sila ni EPRD, di ba? Sila ni BP Sara, pinipili talaga nilang nandun lumabas, di ba? Sinagot mga issue. To be fair. So nakita natin talaga yung plano mga ka-DDS. So isa yan sa dahilan bakit walang tigil ang pag-i-schedule ng mga rally. Sa sunod, meron sa November 30, meron na naman. Ngunit ang nakaka-interest na naman na issue ngayon ay yung 15 billion na project ng EEP naging ghost lang sa pamumuno ngayon ng Browner na kung saan halos magpakamatay na sa panggobyerno ni Bongbong ni BBM. Alam niyo yan. Lalabas at lalabas yan. Hindi pwedeng hindi magkaroon ng investigasyon yan. At doon, dahil sa issue na yan, yung mga iipi natin na naka-neutral at naghihintay lamang ng sa tamang panahon
doon lalabas na yung mga tinatawag natin na magkakaroon talaga ng problema. Kasi yun ang tinatawag natin na failure of leadership ni AP Chief Browner. Yung iba dyan, na mga young officers, o sino yung mga officers na from Luzon, Visayas, at from Luzon at hanggang sa Mindanao, narinig yan na may issue yan na kumakalat na ngayon at naghihintay lamang yan ng hudyat, lalong-lalo na nagbibigay ng mga statement ang mga ex-marines ngayon tungkol sa pag-discredit kay Gutisa, kay Sergeant ex security ni detail ni Saldico. Kita nyo na, di ba? Si Gutisa isipin nyo, sa notaryo pa lang napupuntahan pa dun, na ano pa nila yung attorney para lang magbigay ng statement na peke ang ano, di ba? Na hindi siya ang pumirma. Pero pinaliwanag yan ni Senator Marcolita at tayo, taong bayan, may pilo taong bayan, alam natin yun, di ba? Pag kumukuha tayo ng clearance, kumukuha tayo ng pag nagpanotaryo tayo, di ba? Bihira lang natin makaharap talaga ang attorney mismo. Kundi ang nandyan sa office, yung secretary, siya na rin mag-stamp, siya na rin pipirma in behalf of their attorney, di ba? Kasi authority naman niya yun eh. Hindi naman basta-basta pipirma yan kung wala yung consent galing dun sa attorney na yun. Sana yung pipirma? So sanay na tayo dun. Tinatanggap naman eh, di ba? Ito, in-issue lang, just to divert, palabasin nila na kinuha ni Marcolita ang isang Gutisa bilang witness at kumbaga tanong witness na hindi naman, na nanggaling naman kay defensor din yun. Tingnan nyo, si Gutisa ngayon, hindi nagpailalim sa under protection ng government sa witness protection program. Why? Alam niya, ang galaw ni DOJ. Alam ng mga taong nag-endorse sa kanya na pag nakapasok yan, may condition yan. Oh, yung bawiin mo yung ibang statement mo, ganito, and so on. Diba? Nakita mo si Alcantara, diba, limited na lang. May panibagong supplement si nasa loob ka ng investigasyon sa Senado. Dumalo ang DOJ. Ano ang power ng DOJ? Na para biglang kukunin, umalis at dalhin si, para biglang aalis at dalhin si Alcantara para i-examine ang kanyang testimonya. Ito na lang. Diba? Bakit pumayag si Daruping Lacson, siyang chairman ng komite noon? At sinupalpal naman ni Senador Bato. Totoo naman. Bakit mo dadalhin yan? Kaya nga nandito yan sa Senado para mag-imbestiga at dito ka bumisita, respetuhin mo ang Senado muna. Tapusin mo muna o hintayin ang mga katanungan kung in good faith ka na wala kang plano para lang dun sa kung in good faith talaga na dahil sa good service lamang na pag-invite mo, dapat irespeto mo yung Senado na matapos mag-imbestiga. Marami pang mga katanungan. O diba? Makita nyo ng connivance. O, ano nangyari ngayon? Mga kababayan, sinuspindi dahil nag-resign si Senator Ping Lacson dahil hindi na niya kaya. Totoo naman, hindi na raw kilala yung mga diskaya. Ngayon nang lumabas na yung mga sa social media, yung picture nila.
bulabog siya doon, di ba? Papaya siya doon. So, napilitan na lang sila na paano sila Martin Romualdez, Saldico. Dahil maraming nagki-question sa tinatawag natin na sabi ni Pampilo Lacson na Senador Pampilo Lacson na parliamentary courtesy. Hindi absolute yun, parliamentary courtesy. Kailangan mong imbitahan dahil publiko ang nangailangan na dapat imbestigahan ang sangkot dahil pira ng taong bayan ang nawala dito. Hindi yung mga pira yan. Pira natin lahat yan. Pira ng mga Pilipino. Tandaan nyo yan. Ngayon, pilit nyong pagtakpan. Dahil ayaw nyo babagsak ang panggobyernong walang nagawa. Okay, nakuha nyo na mga kababayan kung bakit. Ngayon, ulitin ko, sinuspended ang investigasyon dahil mayroong plano na naman. Ngayon, punta tayo kay former DOJ Rimula, elected as new ombudsman. Palakpakan. Diba? Palakpakan. Nakalusot ang plano sa kabila ng kaliwat kanang mga kaso. Dahil sa alam na ang plano nila ngayon. Hindi pa nakaupo. Nalaman na siya ng uupo. Nag-post na kaagad na imbestigahan ang salin ni BP Sara at yung confidential. Di ba? Ang bilis. Stick to the plan. Dahil na archive yung impeachment, lulusot at lulusot, gagawa ng paraan, lulusot at gagawa ng paraan, nabubulabog dahil sa Supreme Court. Ngayon, ibang strategy naman. Andyan na naman si Trillanes niyan, mga kababayan. Sabihin ko sa inyo, lulutangin naman yan si Trillanes. At pagdating dyan sa salin na kay BP Sara, so, maimbestigahan ni Boyeng Rimula, isa yan, lalabas yan si Trillanes dyan. Sabihin nyo, ako sinungaling kung hindi lalabas yan. Isa na, sinasite na niya si Bongo. Pabagsakin niya si Bongo. Si Senador Bongo. Papailan na daw niya ng kaso ng 9 billion. Kahit ano-ano lang nasa isip niya, wala na. Kahit mayor na nga, hindi na nanalo eh. Baka chairman, nanalo pa yan. Chairman sa barangay. Kasi marami pang mauuto yan. Sa barangay na lang level. No, kita nyo na. Nag-post si Trillanes na ipapailan niya ng plunder si Bongo sa ombudsman. Sino ang ombudsman ngayon, di ba? Stick to the plan. Tama at tama ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi siya titigilan hanggat hindi matatapos ang eleksyon na walang kukontra sa kanilang mga tatakbo sa 2028 na walang Duterte ang makatakbo. Tama rin ang sinabi ni Senador Amy Marcos. Nandun na yung fact. Nandun na tayo sa terrain. Diba? Nakikita maliwanag yung terrain. Kitang-kita natin yung mga plano nila papunta. Kitang-kita natin. Nakita natin very clear ang terrain na kanilang gustong tatahakin. Kaya hindi tayo magpabaya, mga kababayan, sa pamamagitan ng pagsigaw ng ating mga saloobin sa pagrarally at makakarating din tayo
sa gusto nating mangyari. Makakabalik din tayo, mga ka-DDS, mga kababayan. Ulitin ko, mamaya, kay Sally, kung sino man yung gusto lang, yung walang gagawin o walang nakadiop o walang trabaho, makisali, makijoin doon sa rally na gaganapin sa Raha Sulaiman sa Manila. At yung kay Kiko Barsaga naman, kung sino yung mas malapit doon, ay diretso kayo doon sa gaganapin din ni Kiko Barsaga 10 PM. Ito naman sa Raha Sulaiman sa Maynila, ganapin ay umaga. Nandun na, nakaready na yung stage, nakaready na yung mga sound system, at gaganapin natin ang peaceful at sa pamamagitan nating mga boses. Huwag tayo gumamit ng mga physical na pamamaraan na para makasira ng ibang property. At kung sino man ang mananawagan na magrarally pa sa ibang lugar naman, tingnan nyo mabuti kung yun ba ay mga nanawagan para sa bayan o yun ay nanawagan para lang ilhis o hatiin ang dadalo sa dalawang rally na gaganapin mamaya sa Raha Sulaiman at saka doon sa Forbes Park. Ulitin ko, kung sino man ang pupunta doon, iwasan natin ang physical. Kundi ilalabas lang natin sa pamamagitan ng boses ang ating pagkadismaya o saloobin sa ating panggobyerno. Mga ka-DDS, mga kababayan dyan sa Luz Bimenda, sa mga OFW, muli, Duterte TV, huwag kalimutan subscribe, like, and share. Ikaw ay naniwala sa aking opinion, DDS, bigyan mo na ako thumbs up, at huwag kalimutan naman mag-subscribe sa mga bago nating mga kababayan ng mga ka-DDS na punta sa ating maliit na channel. Yan lang aking hinihing mga suporta sa inyo. Maging vigilance tayo, mga kababayan, mga ka-DDS, lalong-lalo na si Tatay Digong na sana makabalik na sa ating bansa. Bye-bye.